This is the fiesta and the first birthday ng aking Denise or ang aking niece or pamangkin. So, hindi tayo pupasok ngayon dahil nga magse-celebrate tayo at wala akong pasok dahil linggo. So, tara na, maghanda na tayo. Let's go! Okay, so tara na. Start na natin ang ating hectic day sa pagluluto muna ng hotdogs para doon sa mga pagkain ng mga chikiting or mga bata na hotdogs and marshmallow. So tara, luto na natin. Marami yan. So ito na nga. Iluluto na natin pero magde-decide tayo kung anong shape gagawin natin. Kung regular cuts or octopus cuts. Naggawa tayo ng experimental batch. So, kain muna tayo, titikman natin. Papakita ko naman sa iyo ang first batch ng ating pagpipirito ng ating hotdogs. Marami yan kasi ilalagay natin yan bilang sahog sa spaghetti, sa menudo, at dun sa marshmallow and hotdogs. Talagang marami yan, kailangan kasi natin sa handa. So, na-decide namin regular cuts. Yan na, magtutuog na kami. Kaso nga, sa marshmallows, ang daming defective. Kaya kakainin namin. Either defective siya or on purpose na nagiging defective kasi may isa dyan na nagpapapak. 2 piraso pa ang hawak. Kitang-kita. Nagsisisihan pa ang mag-ina. Tingnan mo, tuwang-tuwa. Talagang tawa na kami ng tawa dyan kasi ang dami namin nakakain imbis na tinutuhog. Okay, after namin magkulitan at tawanan, marami na kaming gagawin at itutuhog pa namin yan. In total, alat yung ginawa namin. At least 100 sticks yata ginawa namin. Kung naibenta ko yan, makaka 350 ako sa isang araw lang. Grabe oh. Ayan, habang naggagawa ako ng sticks, nilalaro ko din yung aking pamangkin, di ba? Katabi ko lang yan, grabe. O ito na, nagkatabi na maglola, nagkukulitan na sila, di ba? Habang gumagawa ang kanyang lola, kanya kinukulit talaga. Talaga nagbabanding na naman yung dalawang yan. Hindi mapaghihiwalay yan. Kahit baso ni mama, inaagaw niyan eh. Grabe. Oh, tingnan mo oh. Ilang beses niyang kinukulit si mama. Ilang beses yan, di mo mabibilang yan dahil laging nangyayari yan. Oh, di ba? Nakailang timpla ng gatas yung pamangkin ko. Di ko alam kung ilang beses pero marami. Oh, so after ng 30 minutes or maybe 1 hour ng aming pagtutuhog, natapos na namin ang paggagawa ng hotdog and marshmallow sticks. Yan ang nakasaksak na sa katawan ng saging. Hindi puno ng saging, hindi dahon ng saging, ngunit katawan ng saging mismo. At nakalagay din sa malaking lalagyan na plato yung mga hindi kasya. Kasi nga sobrang dami namin ginawa. Ito ang aking kapatid. Binabantayan ng aking pamangkin habang kami ay naggagawa ng kanyang handa sa kanyang birthday nakasabay ng fiesta. Walang reklamo dyan. So, habang ako ay gumagawa nga pala ng handa ng kanyang birthday, ang aking pamangkin ay nag-decide na done na siyang magpahinga, done na siyang matulog, done na siyang dumede ng gatas. Gusto niya nang maglakad at mag-explore. So, kailangan natin siyang bantayan habang naiprepare ng kanyang daddy ang kanyang handa at sinasaksak yung mga tuhog-tuhog doon sa katawan ng saging. Kailangan lang natin bantayan at gawa ng mga lalagyan natin ng pagkain ay medyo matalas kaya dapat ilalayo natin siya dyan. Eh ang hawak niya, box yan ng relo. Relo oo, sa kapatid ko. Hindi na itabi kaya ito hawak ng pamangkin namin oh. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyan pero maligalig yan. So after natin bantayan si baby girl or si Denise, pwede na tayo ulit mag-record kasi nga naman, kailangan may content tayo. Ito na, nagluto na tayo ng fried chicken. Imbis na bumili tayo ng mamahalin na chicken, luluto tayo ng sarili natin. Ito nga pala, ang cake na na-sponsor ng kanyang ninong. Diba? Ang ganda, libre yan, kaya okay yan, sulit yan. Pero teka, tingnan natin ang spelling. Fascia and Fesa. Hindi ko lang kung sino yun, pero okay na rin. Pagkain din naman, libre din naman. Wala akong marereklamo dyan, okay na yan. Oh, di ba? Birthday nga naman, oh. Mabait yung ninong niyan, may haman pa yata.
Nakaw, siniswerteng bata, di kagaya kong minalas. Oh, balik tayo. Tingnan natin ang case ng ating fried chicken. Tingnan mo, malinamnam yan. Golden brown. May sariling batches pa. May butter pa, oh. After that, mag-check na tayo. Update, kung baga. Ito nga pala. 2 cakes yan, syempre. Isa sponsor ni Ninong, isa sponsor ni Grandmama or Mamala. Ito ang kanyang poster, ang kanyang birthday poster. Coincidentally, ito na ang ating hotdog sticks, hotdog and marshmallow sticks na parang kakainan ng mga chikiting o mga batang pupunta. Dami yan, di ba? Sobrang dami. Ito na ang aming punch bowl. Iced tea or something with cut lemons. Para siguradong ang lasang lemon. May nakalagay talagang lemon. Talagang yayamanin. O, ito na. Tingnan natin kung ilang batch nang naluluto ng ating fried chicken. Madami yan. Talagang yum-yum. Diba? Ilang piraso yan. Grabe. Tapos may malaki pang pot na katabi. Talagang daming chicken, oh. Ang dami yan. Sige. So, after everything, hindi naman ako nakapag-record na masyadong marami at dahil marami din akong ginawa. Ito nga pala, ang fried chicken na aking pinagmamalaki. Templado at pinirito ng aking mama. Ang spaghetti na aking hinalo by hand. Joke-joke lang, by shamse and lalagyan. Ito nga pala ang aming harmonado na hindi mawawala sa aming plato. Hindi yan mauubos. At ang aming minudo na maraming rekado, hindi mauubos at hindi mawawala sa plato. Ito nga naman ang hotdog na marshmallow na nasa stick. Sobrang dami, iiyak ang iyong wallet sa sobrang dikit ng iyong mantika at ng marshmallow. Ito na, 2 cakes para sa very special and very important baby girl. Diba, oh, ang ganda ng mga designs ng kanyang cake. May number 1 candle pa yan para sa kanyang first birthday. Ayan na, regular rice pati. Di ko alam kung bakit, pero nagbigay ang aming tiyahin ng fruity alcoholic beverage. Di ko alam kung alak ba yan or gin or kung ano, basta. Ito ang aming punch bowl. Lemonade juice na may lemon para sosyal. Ito na nga pala ang aming final output. Ang kanyang baby first birthday poster. Ang ganda, diba? So, after natin magluto at mag-prepare ng handa para sa fiesta at birthday ng ating very special baby girl, pwede na tayong gumala, lumabas at gawin ng ating pagkolekta ng ebidensya na ito nga ay fiesta at hindi gawa-gawa. Ito nga palang bunutan stall na to ay bumibisita sa street na to every fiesta. So, kilala na ako, kilala ko na siya, kilala na siya ng lahat ng bata dito. So, ang larong lalaroin natin ngayon ay bunutan. Bubunot tayo ng mga numbers. Pag 2 digits, bibigyan ka ng random toy. Pag hindi, wala kang panalo. 10 ang isang taya. Pero nakakuha tayo ng 2, so 20 ang babayad natin. So, papakita natin sa bata, pabubuksan natin dahil wala akong kuko. Turns out, bagong gupit din siya, so pabubuksan na lang natin muna kay kuya. So, let's go! 31 panalo. Wala na. Ito na, may premyo tayo. Pellet gun. 20 para sa pellet gun. Talagang worth it naman dahil sinuwerte tayo ngayon. Mapapangiti ka talaga kasi ngayon lang ulit ako nanalo ng ganito. 10 pa lang, 20 pa lang, panalo na kaagad. Grabe. Hindi mo experience yan lagi. So, pagkatapos nating manalo sa bunutan ng pellet gun, may great idea ako. Imbis na paglaruan ko to dahil sobrang tanda ko na, ibibigay ko naman sa bata. Siyempre, sa aking paboritong prinsesa. Bigyan natin ng pellet girl ang ating bebe girl. Tingnan natin ang magiging reaksyon ng kanyang mama mamaya. Di ba? Mababad trip na naman ng mama niya. Kasi may pellet gun na binigay ang uncle niya. Yan talaga. Matutuwa ka pag ganyan ang itsura. So pagkatapos nating bigyan ng baril-barilan or pellet gun ang ating pamangkin, tignan mo naman ang ating gagawin. Papanoorin natin siya. Aktibo na yan. First years pa lang yan. First birthday niya pero naglalakad na ng ganyan, di ba? Tingnan mo, hawak na hawak ang baril. Talagang nagustuhan niya yata ang baril-barilan. Nakaw, tingnan mo,
Itsura ng mama, walang magawa. Kababaeng tao daw kasi, may pellet gun. Pero wala siyang pake dahil Denise ko yan, pamangkin ko yan. Simula nang ibigay ko ang pellet gun, nakaw ayaw ng bitawan. Tuwang-tuwa ang bata sa kanyang bagong laruan. Hindi niya bagong bibitawan dahil nga sa kanyang talagang nagustuhan. Tingnan mo, panoorin natin ng bata at ang kanyang kalukuhan. Talagang naglalakad pa yan. Sobrang talentado. Ayan na, nadapa, mukhang probinsyano. So after a while ng party or birthday party or fiesta, tingnan natin kung ano ang natira sa aming handa. Yung menudo na yan, ilang beses na yan na-refill, ang dami kasing nagustuhan dyan. Ito naman yung aming hamonado, kaunti yung kumain pero talagang naubos pa rin. Ilang refill na yan eh. Yung aming spaghetti, mandaming kumain yan dahil isang buong talyasang napuno. At yung fried chicken, ilang beses kailangan i-refill dahil iyon ang tinatarget ng mga aming mga bisita. At yung mga hotdog and marshmallow on the stick, halos maubos na. Talagang kahit matatanda ay mapapakuha. Ito na, papakita ko sa iyo ang mga coffee jelly at aming mga lemonade. Marami yan. Talagang mapapayam-yam ka dyan. Ang kanyang mga balloons and mga letters ay kompleto pa. Surprisingly, hindi pa pumuputok, hindi pa pinuputok. Dahil nga, pampaganda nga yan, decor or something. Interior designer, hindi ako alam dun. Eto na, malamig pa yung aming iced tea. May yellow pang kasama yan eh. Oh. Masarap yan. Basta kung bibisita ka, late ka na, kahapon pa yan. So, after party, pwede na siyang mag-lights ng candles at mag-make-a-wish. Dahil kanina tulog pa si kanyang lola, ngayon gising na, pwede na tayong magawa ng wish para kumpleto ang buong pamilya. Kakanta na sila, may pasayaw-sayaw pa, at talagang may palakpakan pa. Ayan na, make-a-wish na baby girl, sana magkatupad nga. Ay nakaw, si mama hindi marunong umihip ng apoy. Lipat sa kabila, talagang matapos na ang ating kanta. Oh, yan na nga pala ang dulo ng aming celebration ngayon. Oh, para hindi maiwan ng cameraman, may ganyan pa yan oh. Oh, di ba? Kumpleto talaga kaming buong pamilya riyan. Sige na, ito na ang pinaka last footage natin sa araw na ito. See you next event.